Magandang araw po mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, July 1, 2025. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-uusap tungkol po sa ating misyon na bagong daan. Ang atin pong layunin dito ay palawakin po ang komunidad ng dating daan, kung saan inuulit po natin na ang layunin ay magtayo po ng isang lipunan na ang sentro ng pamumuhay ng mga kasapi ng nabanggit na lipunan ay pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Mga kapatid, ang tanong po dito, ito bang ginagawa natin ay relevant? Talaga bang kailangan pa bang gawin ito? Alam po naman natin na ang ganitong mga usapin tungkol sa Diyos ay palasak, in the sense na marami sa mga tao ang talagang ito ang ginagawa. Kumbaga, maraming nahuhumaling sa relihiyon. Na ibig sabihin, mga gawain na may kinalaman sa ating Panginoon. Anyway, sabi nga ng maraming mga prediction kung pagpasok ng 2025, ang 2025 daw po sa biblical awakening, na kung saan maraming mga tao ang magiging conscious tungkol sa pagiging malapit sa Diyos, sapagkat di umano ayon sa karamihan, ito ay tanda ng na talagang nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi nga, ito sa mga tanda, yung biblical awakening, yung mga napipintong digmaan at mga kalamidad. Alam po natin na yung nangyayari ngayon sa Middle East, pwede pong maging mitsa ng World War III. Hindi pa tapos ang Ukraine War. Ito na naman sa Middle East, itong sa Israel and Russia. At alam po rin natin na patuloy pa rin ang pambubuli ng China dito sa laban sa Pilipinas at sa mga karating na bansa with respect to the issue on West Philippine Sea. So, ang sagot dito sa kung talaga bang relevant pa itong ating ginagawa, well, we could say that perhaps, yes, it is relevant in the sense that we are convinced that the solution of so many problems that come across our ways o come across our way ay itong pagmamahal sa Diyos. Sapagkat alam po naman natin, mga kapatid, na maiwasan ang pagkakagulo, be it between people, between countries, if people do live according to the will of God. Kapag ginawa po nilang panuntunan sa buhay ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa, maiiwasan po ang political division ng isang bansa at maging sa buong mundo, among all nations. Kaya sasabi po natin relevant
itong ating ginagawa sapagkat ito lamang talaga ang final solution sa maraming problema na kinakaharap ng ating lipunan, be it domestically or internationally. So, ang tanong po, paano po natin mapapalawak ang bagong daan bilang isang komunidad? Well, ang sinasabi po natin na paniwalaan natin at gawin sa buhay ang paniniwala niya na kailangan po nating mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. And whatever changes that we want for our lives has to start with ourselves. Kailangan po magsimula yan sa ating mga sarili at gumaganap yan sa bawat tahanan, sa bawat komunidad sa buong Pilipinas at hanggat maaari sa buong mundo. So, yan po ang ating paraan kung paano natin papalago ang kilusan ng bagong daan bilang isang misyon ng bawat nilalang na kumikilala sa Diyos at naniniwala sa kanyang mga teachings. Simple lang po, mahalin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa sa anumang paraan. The smallest thing that comes across our way. Kailangan ipakita po natin ang pagmamahal na yan sa pamamagitan ng isip, salita at gawa. At alam po natin, mga kapatid, tayo lamang ang nakakaalam how sincere we are with what we do. So hindi po natin kailangan gawin ito bilang pakitang tao lamang. We really have to do it because we believe that this is the way it should be. That we really need to do it as a matter of necessity. Kaya po natin ito gagawin. At kung ito po ay mangyayari at may palaganap natin bilang isang kultura, so whatever problems that will come across our way, masosolve po. Be it politically, economically, and socially. Kaya mga kapatid, talaga pong ating pinagsisikapan na ito ay mapalaganap bilang final solution sa marami nating problema. Alam po natin, inuulit natin na hindi po ganon kadali ito. It is easy to say, yet it is very hard to do. Bakit? Sapagkat tao lang po tayo and we have a lot of prejudices against ourselves, against our fellow men. Kaya ito po ay ating gagawin bilang pagsisikap hanggang sa ito ay magiging ugali natin, maging bahagi ng ating kultura. May kasabihan po tayo that constant practice means perfect. So, we should try with every way we do
trying to exerting effort to achieve what we really want to, and this is to live in accordance with the will of God. Sabi nga, mamuhay ayon sa kanyang kalooban dito sa lupa para ng salang. Mahirap po gawin yan, pero magagawa sa pamamagitan din po ng constant prayer. Bakit po? Sapagkat ang panalangin ay paraan ng pakikipag-communicate sa Kanya. At ito ang magbibigay sa atin ng lakas upang ating mapaglabanan ang anumang tukso na pagsisilbing hadlang sa ating layunin na makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos dito sa lupa para ng sa langit. Mga kapatid, mahirap po gawin ito. Ngunit patuloy po tayo sa ating pagsisikap with the belief that God will help us as we are sincere in trying to achieve our goals. Kaya mangyayari po at magaganap ang nais natin. Huwag lamang tayong tumigil sapagkat tutulungan po tayo ng Diyos. As long as we believe that we can do it and we really try our best to do it, God will do the rest for us. So mga kapatid, ang ating pong panawagan, mamuhay po tayo sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos. Sa paraan na ating mamahalin ang ating kapwa, sapagkat ito po ang tanging paraan upang masunod natin ang kanyang kalooban dito sa lupa para lang sa langit. In other words, we will try to live every minute of our life on how to follow the will of God with everything that comes across our way. Sabi nga natin, hindi kailangan na pilitin natin ang nasa pamahalaan magbago. Hindi kailangan na pilitin natin ang iba na magbago. Ang kailangan lamang po, tayo mismo ang nagsisimula ng pagbabago na yan sa ating mga sarili sa lahat ng panahon. Ang ibig po sabihin nito, ang pagbabago na yan ay magsisimula sa ating sarili at sa bawat tahanan na kung saan ang mga naninirahan doon ay ating mga kapanalig, naniniwala sa misyon na ating pinagsisikapang mangyari. Mga kapatid, sinasabi nga po natin that is very much relevant, especially at this point in time, because we really believe that God is coming. Paano po dumarating ang Diyos sa ating buhay? Siya po ay dumarating sa pamamagitan ng
ating pagtanggap sa Kanya na mamuhay sa ating katauhan by doing what He wants us to do, and that is to live in accordance with the will of God here on earth as it is in heaven. So, very relevant. Anyway, wala naman pong mga masama kung ating susubukan kung hindi man tayo lubos pang naniniwala na talagang kailangan mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Wala pong mawawala. Rather, marami po tayong kapakinabangan kung atin po itong gagawin. Bakit? Sapagkat the highest form of cooperation, the highest form of concern towards one another, yung pagmamalasakit para sa isa't isa upang tayo ay mamuhay ng masagana, mapayapa, ay atin pong magtatamit kung atin pong susundin at gawing panuntunan sa ating pamumuhay ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Samantalang po, kung tayo ay mamumuhay with contradiction of what we want to do sa bagong daan, kung wala po tayong pagmamahal sa ating kapwa, kapag wala po tayong malasakit sa ating kapwa, kapag panay kasakiman ang nasa puso ng bawat isa, wala pong kapayapaan, wala pong kasaganaan tayong matatanong, sapagkat ang kasakiman po ng bawat isa laban kanino man ay magsisilbi po ng mitsa ng pag-aaway-away, mitsa ng hindi pagkakasundo-sundo, at mitsa upang tayo po ay magkagulo. So, ang ibig po sabihin nito, kung nais po natin ng isang buhay na mapayapa, kung nais po natin ang katahimikan, kung nais po natin na matamo ang kasaganaan, kailangan po magmahalan tayo at mahal natin ang isa't isa dahil mahal po natin ang Diyos at ginagawaan natin na mahalin ang isa't isa sapagkat ito ang paraan ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Kapag nagkagayon, makakamit po natin ang kapayapaan, ang kasaganaan, at ang lahat ng kagandahan para sa ating buhay, para sa buhay ng lahat ng sampayanan. Kaya mga kapatid, what we're trying to do with the bagong daan is very much relevant, very much necessary for us to do, that being the only way, or this being the only way to achieve progress and development as well as peace. Matagal na po natin nais makamit. Another thing, kapag ang ating mga leaders locally and nationally ay mayroong
tunay na pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa, then they will be only doing what will be good for the people. Yung corruption, yung insensitivity, yung walang pakialam sa kanilang mga constituents, yan po ay maiiwasan. Sapagkat alam nila na kapag sila ay naging corrupt officials, kapag sila ay nagpabaya sa kanilang tungkulin, they are doing it to God, which they cannot afford to do, because loving God by loving people is their way of living. So mga kapatid, inuulit po natin, ito lamang ang tunay na solusyon sa ating mga problema, ang magmahalan ang sampayanan. At yan po ay magagawa lamang kung mahal ng sampayanan ang Diyos at alam nila na ang tunay na pagmamahal ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa bilang kawangis, refleksyon ng Diyos dito sa lupa. So mga kapatid, inuulit po natin na kailangan mapalawak po natin ang misyon ng bagong daan, kung saan bawat nilalang ay makonvert po natin into believing God, into loving God by loving our fellow. Pansamantala mga kapatid, kasama po natin ang ating mag-aaral ngayong araw na ito. Maraming salamat.